avid fans ni Digong at ni Sara, mga kababayan. Isang army or isang sundalo na naman ang binawi ang suporta kay PBBM dahil nadala sa panlilinlang, propaganda at paninira ni Chabit nung nakaraang araw. Ma'am Stephanie Lieto, may galang shoutout po at maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much po. And kay Awi Kid Empat, hello po. At Ma'am Nida Parson. And kay Ma'am Juicy B, ayan, may galang shoutout po. So ito po mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon. Naku po mga kababayan, sa totoo lang, sa totoo lang mga kababayan, itong nangyari ngayon sa isang Philippine Army na si Army Colonel o ano ba tawag dito, Colonel o Colonel. Binawi ang suporta kay Marcos. Ayan po mga kababayan, yan po ay galing sa News 5. No, pasensya po kayo mga kababayan kung medyo baliktad yung ating sinadya ko po yan. Ayan, so at least nakita nyo naman galing News 5, ayan po siya. So eto mga kababayan, hello po Ma'am Stephanie. Ayan, nirelieve ni Philippine Army Training Commander, Command Tracom. Ayan, Commander Major General Michael Lugico. Ayan, si Training Support Group Commander Colonel Audi Mungao. Kasunod ng umano'y kaniyang online post na binawi ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, Diyos ko, siguro mga kababayan na ito, na nabigyan yata ng pondo ni Tevez. Nagtatanong lang baka nabigyan na ambunan. Baka nga siguro naabutan. Oo. Wala naman po tayong mga kababayan, problema kung ayaw na po niyang sumuporta. Kasi bakit? Hindi naman po siya kawalan siguro kay PBBM. Kasi alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kung meron mang isa sa mga sundalo na ayaw sumuporta, marami naman pong mga sundalo na papapalit or paparating or tawag dito, mga bago, 'di ba? Mga kababayan, nako, alam mo sa totoo lang mga kababayan, ganito 'yan eh. Ganito 'yan. Basahin ko lang muna bago tayo mag-react. Sige, ganito. Inilagay na si Mungao sa Office of the Commander ng Tracom habang iniimbestigahan ang posibleng administrative at legal charge or charges na maaaring ihain laban sa kaniya kaugnay ng kaniyang online post. We are still reaching out to Colonel Mungao so that we may extend to him emotional support. He is still my responsibility, ayon kay Lugico. Wala pang tugon si Mungao sa ngayon. Iginiit naman ni Lugico na mananatiling tapat ang PA sa konstitusyon at sa chain of command. Ganito mga kababayan kung sakali man ay tawag dito, nagbitaw siya ng suporta kay PBBM, ay ganito lang yan. Dapat inisip mo, 'di ba? Dapat inisip niya yung pinagpaguran niya for almost how many years, 'di ba? Ilang taon kang nag-aral para maging sundalo. Yung pagod mo sa training, yung posisyon mo, yung ranggo mo, kung paano mo yan kamitin or makamit, 'di ba? Sa totoo lang mga kababayan, tapos kung halimbawa magretiro ka, yung pension mo, 'di ba? Pero sa bagay, kung sakali man naman na naoperan ka o di kaya naambunan ka, di umano, para sumali dyan na mag-aklas at may planong magkudita. Di ba? So, kung sakali man, di ba, baka naambunan nga naman. Kung ikaw ba naman maambunan, syempre, iba-budget mo ngayon yun. Kung halimbawa ako, diba? Tapos merong mag-alok sa akin ngayon na sanib ka sa grupo para kalabanin natin si Marcos para mapatalsik. Siyempre, itututal ko yun. Halimbawa, 65 years old ako, magre-retiro na ako. Tapos sabihin ko, 80 years old ako mabubuhay or 90 years old. Itututal ko monthly yun kung ilan yung matatanggap ko. Ngayon, pagka pumayag sila na, ito, operan, bigyan nyo ako ng ganito kalaking halaga. Sige, retiro ako, mag-resign ako, basta yung aking pangangailangan sa tanang buhay ko, mabibigay ninyo. 'Di ba? Kasi kung sa totoo lang mga kababayan, kahit sino po, kaysa naman magpakapagod ka dyan magtrabaho, 'di ba? Kung bibigyan ka naman ng malaki, 'di ba? Ako, opinion ko lang to, hindi ko sinabing binigyan siya. Ang sinabi ko kung halimbawa ako,
'Di ba? Halimbawa, ako ngayon, isa akong sundalo. Sabihin sa akin, Ken, mag-withdraw ka ng support kay Marcos. Tapos sumanib ka sa grupo natin, sa namin. Tapos ano tayo, mag-rebuild tayo, ganyan. Upiran kita ng ganito kalaki. Kahit magretiro ka diyan, kaya na 'to. Match na to. Bawing-bawi ka na dito. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, at saka take note sa mga nakakapanood na DDS, huwag po kayong masaktan kung ito po yung aming reaksyon. Kasi bakit? Biruin mo, ipagpapalit mo yung retirement pay mo, yung mga benepisyo pagka nagretiro ka dahil lang sa ganyan. Sige nga, pinagpaguran mo yan. Nag-aral ka for almost how many years? 'Di ba? For how many years mo na pinag-aralan 'yan? Tapos nag-training ka ng napakapagod na training. Tapos nagkaranggo ka ng ganyan katagal, at kataas na ranggo. Then ipagpalit mo dahil lang ayaw mo na magsuporta kasi naniniwala ka kay Digong? Sige nga. 'Di ba? Ikaw mga kababayan, tanungin ko kayo. Sa mga OFW diyan, kung operan ko kayo ng 100 million, mag-OFW ka pa ba? Sige nga. Kung operan ko kayo ngayon 100 million, ito, Ma'am Lily Tunini, bigyan kita 100 million, mag-OFW ka pa ba? Malamang uuwi ka, magnegosyo ka na lang. 'Di ba? Ganun 'yun. Oh my goodness. 'Di ba? Ganun lang. Diyos ko naman. Oo. At eto na nga. Uuwi na lang, 'di ba? Kaysa naman magpakapagod ka. Hindi na. Nakakapagod na, 'di ba? Sa totoo lang kung ganun. Halimbawa, ako ngayon, uupiran kita 100 million. Ma'am Miriam Suzuki, uuwi ka ba 100 million? Wag ka nang mag-abroad diyan sa Japan, wag ka nang magtrabaho diyan. Umuwi ka lang dito sa Pilipinas tapos magnegosyo ka na lang. 'Di ba? Kaysa naman sa Diyos ko, magbantay ka ng anak na hindi mo anak, maglinis ka ng bahay ng hindi mo bahay. Kaysa bibigyan ka 100 million, sige, tigil mo lahat yan. Magtrabaho ka, magnegosyo ka. At least buhay mo na yun. 'Di ba? Ganun. Kahit naman ako. Kasi alam mo, sa totoo lang, sa buhay natin ngayon, kung magdesisyon tayo, huwag padalos-dalos. Maliban na lang kung may kapalit yung desisyon. 'Di ba? Halimbawa ako, OFW ako. Operan ako 100 million. Mag-OFW pa ba ako for how many years? Yung 100 million, ilang taong kong pagtrabahuan yan, putang ina. Hindi na. Tapos nag-edad ako, magka-40 anyos na ako, hindi na ako kukunin yan. Kasi 'di ba 40, 50 years old, wala na, hindi ka na kukunin. Maliban na lang kung citizen ka na sa lugar na yan. Kung OFW ka, nag-edad ka ng 45 years old, 40 years old, 'di ba? Mahirap yung ganun, Diyos ko, 100 million, ilang taong ko pagtatrabahuan yan? Yung 1 million, ilang buwan kong pagtatrabahuan yan? Halos isang taon, kalahati, yung 1 million. 100 million yun. Diba? So, aangal ka pa ba? Sige, good na. At least kasama ko ng pamilya ko. Magnegosyo ako, mag-franchise ako ng 7-Eleven, mag-franchise ako ng Jollibee, mag-franchise ako McDo. Tulog na lang ako. Diba? Kita mo yung 100 million. Magkano ang McDo ngayon? 10 million. Jollibee, 10 million. 20 million na. 7-Eleven, 7 million. 10 million, sabi natin 30 million. May 3 branch ka na, posible. Diba? Matulog ka na lang. Interest 70 million. Pagawa ka ng bahay, halagang 10 million, mansion na yun. Tapos, meron ka pang 60 million. Putang ina. Ibili mo ng lupa, yung 10 million din. Di putang ina, ang laki na ng kinita mo. Tapos magtanim ka dyan, magawa ka farm. Bili ka ng farm. Putang ina, may Jollibee ka na, may McDo ka na, may 7-Eleven ka na, may mansion ka pa. Tapos mamili ka. Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, sa buhay ngayon, sa buhay ngayon, alam mo sa sarili mo yan. 'Di ba? Kung ikaw OFW ka, may mag-offer sa iyo ngayon. Nance Wheeler. Ma'am Lily Tunini, Sir Boy Perez. Pagod ka diyan bilang engineer, 'di ba? Magkano lang sinasahod mo, mapapagod ka, pagalitan ka pa ng amo mo diyan sa abroad, tapos mahirapan ka pa kaya hindi mo makasama pamilya mo. Ito,
100 million, umuwi ka, sumama ka sa amin. Magwilga tayo. Eh di putang ina, kahit naman nasa bahay na lang ako, magpa-vlog-vlog na lang ako, wilga-wilga na lang ako, 100 million. Putang ina, di ba? Tignan mo yung 10,000, hindi mo maubos ang linggo yan sa grocery lang. Putang inang yan. Di ba? Di ba? Diyos ko naman. Kahit naman ako, wilga-wilga lang ako. Si bangag yan, bangag. Ganun lang, sabay ka lang sa flow. Bangag yan, 100 million, putang ina. Di ba? Sabihin mo lang bangag. Diyos ko naman. Di ba? Diyos mio, Marimar. Niwala ka dyan. Kahit ako, alam nyo sa totoo lang, sa hirap ng buhay ngayon, kung may mag-offer sa'yo, 100 million, umuwi ka, wag ka na mag-OFW, tatanggihan mo pa. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, alam niyo kung ang buhay ninyo ngayon, kung ang mga trabaho ninyo ay stable naman, yung trabaho ninyo, maganda naman ang sahuran, no? Magtiis kasi bakit? Pagdating niyan, magretiro ka, malaki ang balik sa iyo niyan, 'di ba? Ang problema lang, bakit ganyan ang naisip ni Philippine Army, 'di ba? Binawi ang suporta kay PBBM. Syempre, pag nalaman ng commander mo 'yan na binawi mo ang suporta, malamang tatanggalin ka. Bukod sa tatanggalin ka, makakasuhan ka pa. At bukod sa makakasuhan ka, tatanggalan ka pa ng benefits. 'Di ba? Yan ang problema, mga kababayan. Do you think, mga kababayan, papayag siya na ganyan? Yung pinagpaguran niya for how many years? Yung ranggon na kamit niya for how many years niyang pinagpaguran yan? Isuko na lang niya, ganun-ganon. Alam niyo ba ang consequences na pag sinabi mong nag-withdraw ka ng support sa Commander-in-Chief? Di ba? Alam niyo ba, Ma'am Ana Amador, hello po. Alam niyo ba, kapag nalaman ng Commander-in-Chief, na nag-withdraw ka ng support. So sa madaling salita, nagre-rebuild ka. Nagre-rebuild ka. Alam mo ba ang mangyayari doon? Kakasuhan ka. Bukod sa kakasuhan ka, tatanggalan ka ng benepisyo, yung mga yung mga pension mo, yung mga matatanggap mo pag retiro. Tapos wala ka ng trabaho. 'Di ba? Oo. Roy Hebron, ay maraming salamat po. Kay Peter James, ayan, may love shoutout din po sa inyo dyan. Diba, mga kababayan? Kasi kung ako lang syempre iisipin ko lang, kung sakali magsalita ako ng ganyan para sa Commander-in-Chief, para kay PBBM, alam ko yung consequences alam ko yung mangyayari. Kasi ang mangyayari dyan, either tatanggalin ka, parusahan ka, kasuhan ka, tanggalan ka pa ng benepisyo. Diba? So ano na mangyayari? Kung ikaw, tanungin kita, tanungin ko kayo mga kababayan, kung kayo ang nasa sitwasyon na ganyan, gagawin mo ba yan na walang kapalit? Hindi na tayo magtaka. Huwag nating sabihin, mga kababayan, na, dahil sa prinsipyo, kaya ginawa ko ito. Putang ina, tigil-tigilan nyo yung prinsipyo na yan. Do you think pag natanggal ka, anong kakainin ng pamilya? Kakainin nga. Paano kung may anak pang nag-aaral yan? Maliban na lang kung may mga negosyo yang malalaki. Kahit mag-withdraw ka ng support. 'Di ba? Walang problema. 'Di ba? Kahit mag-withdraw ka ng support, walang problema kung may mga negosyo kang nagawa. 'Di ba? Lahat mawawala, sa totoo lang. 'Di ba? Anong sabi dito sa news? Anong sabi ng News 5? Buksan ko Ito, inilagay na si Mungaw sa Office of the Commander Tracom habang iniimbestigahan ang posibleng administrative at legal charges. 'Di ba? Sige nga. Kung ikaw, papayag ka, kaganda-ganda ng serbisyo mo at pagtatrabaho mo, wala kang issue, tapos bigla kang makasuhan ng administrative and legal charges at maaaring ihain laban sa kanya kaugnay ng kanyang online post. 'Di ba? Sige nga. My goodness. Hindi mo lang antayin, ilang taon na lang 10 years na lang sabihin natin 55 to. 10 years na lang, retiro na siya. 'Di ba? Gusto sa kanya yun Ma'am Yel, hello po, at sa Sirisa Force, hello po sa inyo. 'Di ba? Kaya sa totoo lang,
Decision na yun. Wala tayong magawa. This is a freedom country. We can do whatever we want to do. English yun ha. Aralan ko yan for almost 10 years. Yeah? This is a free country. We can do what we want. No? You can do what you want. Diba? Diyos ko, ilang taon na lang. Kung 55 years old to or 50 years old na. Oh, ilang taon na lang. Diba? Nako, Diyos ko mga kababayan. Kaya minsan, alam nyo, yung pagsisisi nasa huli, wala sa unahan. Diba? Like po tayo mga kababayan. Ma'am Elizabeth Lorin, hello po. No, like po tayo mga kababayan. Kaya, isa lang ang masasabi ko, choice niya yan. Diba? Choice niya yan. Ito, Ken, 10 million, konti yon. 100 million ang ias mo kapalit ng pagbaliktad mo. Ha. Sabi ni Ma'am Marilo Romualdo, hindi ma'am, 10 million a month nga eh. 'Di ba? 10 million a month. Oh, ang sabi ko. Kasi 100 million forever, wala. 10 million a month. Oh. Siyempre, mas malaki-laki yun, 120 isang taon. 'Di ba? So, ganun yun, mga kababayan. Kung ako lang. Alam mo yun, sa totoo lang mga kababayan, tapos mangyari pa dito, may mga anak pa ito na nandyan din sa Philippine Army, yeah? Sa EFP, may pamangkin pa ito, may pinsan pa ito. Tapos yung pamangkin, yung pinsan, yung anak, kung sakali. Saan na lang yun? Maglalakad ka dun, walang ulo. Kahihiyan. Diba? Diba mga kababayan? Ganun lang yun eh. Okay lang kung siya lang to. Paano kung may anak siya? May pamangkin siya dyan, may pinsan siya dyan. So mag-withdraw ng support din. May malalim na dahilan yan, Sir Ken. Sabi ni Ma'am Diana Flores. Yun nga ang problema. Diba? Oo, malalim na dahilan. Diyos ko. Ano bang idadahilan mo dahil ganyan? Ha? Ngayon, sa panahon ni Marcos, na nakalkal lahat ng korupsyon, tsaka ka mag-withdraw of support, sa panahon ni Digong, putang ina, ni isang korap lang napakulong, hindi kayo nagngangalingal, hindi kayo nag-withdraw ng support. Di ba? Napakalaking kahunghangan po yan, napakagago po niyan, kagaguhan yan, kabubuhan, katangahan. Nung panahon ni Digong, naggrabe talamak ang korupsyon. Talamak, ni isa. Ni isang kurap hindi nakulong, walang nakulong. Tapos ngayon, kung saan nalaman mo na kurap yung ahensyang ganito, kurap yung ganyan, kurap si ganon, hahabulin na si ganon, tsaka ka mag-withdraw support, what the heck, sabi ng Kano. Di ba? Oh my God. Alam niyo sa totoo lang, ito kasing mga DDS, itong mga DDS, parang virus ito. Sabi ni Jello, Kamaligan, sino po nagpirma ng GAA? Pakisagot, bakla. Bakit Jello, lalaki ka ba? Si BBM ang nagpirma. Pero ang tanong, kung ikaw ang nasa posisyon ni PBBM, kaya mong isa-isahin yung 2,000 pages? Sige, tanong kita. Tanong kayo ng tanong na sino ang pumirma ng GAA. Ang tanong ngayon, kung pumirma si PBBM sa GAA, may ninakaw ba si Marcos? Tapos sasabihin ni Sara yan. Siya ang pumirma. Dawit na siya doon. Bakit sa panahon ni Digong, ilang beses si Digong pumirma ng GAA? For 6 years. Ilan ang kurap? May naipakulong ba? Mga kababayan, katulad nito, ipakita ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo. Sa panahon ni Digong, napakalaking pondo po ang binitawan niya. Alam niyo ba na ang utang ng Pilipinas bago siya bumaba, umabot ng 14 trillion, 14.7 trillion. Ngayon, alam niyo ang pinagmalaki nila noon, itong build. Itong build. Ang tanong ngayon, mga kababayan, ilan ba ang build project ni Digong na pinunduhan ng billion, trillion, trillion. Pakinggan ninyo. Golden
age of infrastructure. Ito sana ang layunin ng Build Economic Program ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagpapatayo ng iba't ibang infrastruktura ang isa sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Pero ang tanong, na-achieve nga ba ito? Base sa tala ng National Economic and Development Authority o NEDA, 119 ang infrastructure flagship projects o IFPs ng kasalukuyang administrasyon. 119. May kabuuan itong budget na 5.08 trillion pesos. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Department of Public Works and Highways o DPWH, sa 119 na IFPs, may 12 proyekto na ang natapos at 7 ang inaasahang matatapos bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte. Karagdagang 12 proyekto naman daw ang inaasahang matatapos sa kasalukuyang taon. 88 IFPs naman ang hindi natapos kaya mamanahin ito ng susunod na administrasyon at inaasahang matatapos sa susunod na 6 na taon. Sa build ng administrasyon, pinakamarami ang proyektong may kinalaman sa transportasyon. Kabilang narito ang MRT-3 rehabilitation at ang Binondo Intramuros Bridge. Kasama rin sa build ang mga proyektong sinimulan pa noong mga nakaraang administrasyon. Kung matatandaan ninyo, yung Golden Age. Kita ninyo? Golden Age of Infrastructure. 6 na taong pumirma ng GAA si Digong. Ngayon, ilan ang pondo? Trilyones. Trilyon. 119. 12 lang ang natapos. So, nasaan yung 80? Mahigit. Asa napunta pera nun? 5.08 trillion. 119 project. 5.08 trillion. 12 lang ang natapos sa 119. Asaan napunta yung iba? Ayan. DDS. Sagutin nyo. GAA kayo ng GAA. Si BBM, ilang pirma pa lang sa GAA. Si Digong, 6 na GAA na ang napirmahan. 5.08 trillion ang build. Na 119 project, 12 lang ang natapos. Nasaan ang pirma? Nasaan ang pera? Ano? Diba? Alam mo, Gilo, wag mo nang irason yan. Nasagot na kita. Question mo kung sinong pumirma ng GAA. Sinagot ko si BBM. Hindi ko tinanggi. Pero si Digong, 6 na beses pumirma ng GAA. 119 project for 5.08 trillion. 12 lang natapos. Asa napuntang iba? Tapos ngayon, mag-withdraw ng support kasi kinurap ni BBM. Putang ina, minana ni Marcos yung 80 mahigit na project. Mamanahin mo saan pondo. Diba? Ayan, mag-research kayo. GAA kayo ng GAA. Si BBM 22, 23, 24, 25, 4 pa lang na pirmahan. Yung 2025 lang ang pumalya. Dahil sa korupsyon. Yung 3 malinis. Yung 1 lang ang pumalya. Kay Digong 6. 6. Nasaan na punta? Build pa lang yun 5.08 trillion. 12 lang ang natapos. Paano pa yung ibang ahensya? Sa DPWH pa lang, 5.08 trillion na for 6 years. Paano pa yung ibang ahensya? DPWH pa lang yan. 5.08 trillion na. Ilan ang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas? Paano pa yung Parmali? 11. Ilang trillion din yun. Putang ina. Diba? Tapos ngayon mag-withdraw kayo ng support kasi nabisto ni Marcos ang pagnanakaw ni Digong. Dapat doon pa kayo nag-withdraw ng support.
Putragis na yan. Di ba? Kaya deserve niya ngayong makulong siya dyan. Mga DDS, ito lang ha. Huwag po kayong mag-try na magtanong kasi pag i-search ko yan dito at lalabas, mapapahiya kayo. Bakit? Bago kayo sumugod dito sa aking live, make sure na alam ninyo ang sagot ko. At maghanap kayo ng paraan na mabubutasan ko. Mabubutasan nyo ako. Kasi kung hindi nyo ko mabubutasan, mapapahiya kayo. Kaya nga ang daming galit sa akin eh. Bakit daw ako yumaman? Eh magaling ako mag-vlog eh. Masama ba? My God.